Yon. Magandang gabi sa lahat. Muli ako si Kagawad Dax ng Barangay 158 at part 2 tayo ng usapan natin na legal wife versus kabit. So, ang pending natin na question ay paano naman kung si kabit ang gusto magsampa ng kaso sa legal wife. Pero bago yan, disclaimer ulit na hindi po ako isang abogado. Ngunit ako isang kagawad na minsan napagtatanungan sa barangay ng mga ganitong problema. Mas mainam pa rin na magtanong at kumonsulta sa isang abogado natin, sa mga lawyers natin, upang mabigyan ng liwanag ang mga ganitong klase ng kaso at mabigyan ng tamang resolusyon kung ano ba tamang gagawin. So yon, sa mga private lawyers natin o sa PAO, pwede kayong magtanong or kumonsulta sa kanila. So, balik natin. Yan ay actually depende sa sitwasyon. Pero may ilang kaso na maaring isampa ang isang kabit sa legal wife kung may sapat na basihan. Una ay slander o oral defamation. Article 358 under Revised Penal Code. So ito yung kung legal wife ay nagsasalita ng masasamang akusasyon laban sa kabit sa harap ng ibang tao na nakakasira sa kanyang reputasyon. So ang parusa dyan depende kung grave o matinding paninirangkuri o simpleng defamation lamang. Yan. So ang pangalawa ay libel. Maaaring magkaso ng libel. Article 353 to 355 under Revised Penal Code. Kung ang legal wife ay nagpapakalat ng impormasyon na may paninirang puri laban sa kabit. So, pwede yung libel. Yan. May parusa dyan na 6 months hanggang 6 years na pagkakulong o multa. 3 ay grave threats o grave coercion. Yun naman ay Article 282 to 286 under Revised Penal Code. Yan naman ay maaaring gamitin kung binantaan ng legal wife ang kabit ng pananakit o pagsira ng kanyang buhay o ari-arian. O kung pinilit ng legal wife ang kabit na gumawa ng isang bagay laban sa kanyang kagustuhan. So yan ay grave threats or grave coercion. Then number 4, syempre ang VAUSI natin, RA 9262. Kung may banta o pang-aabuso, kung pinagbabantaan, sinaktan o binastos ng legal wife ang kabit at nagdulot ito ng emotional or psychological abuse. So yan pwedeng gamitin ng VAUSI law. And number 5, unjust vexation case. So Article 287 and the Revised Penal Code, kung patuloy na ginugulo ng legal wife ang kabit sa pamamagitan ng pang-aasar, pang-iinsulto o pananakot kahit walang physical na pananakit. So yan yung tinatawag natin na unjust vexation case. So yan ang mga pwedeng gawin ng isang kabit laban sa legal wife. So again, hindi madali. Kailangan ng ebidensya. So paano naman kung hindi naman kasal ang babae pero gustong magsampa ng kaso sa kabit at sa kanyang jowa? Diba? May ganun din naman hindi kasal. Live-in partners. So, dyan, walang adultery or concubinage na maaaring isampa dahil ang mga kasong ito ay para lamang sa mag-asawang legal na kasal. So, ang adultery tsaka concubinage ay para lamang sa mga legal na mag-asawa. Gayunpaman, may ibang legal na hakbang na maaaring gawin. So, una, civil case for damages. Article 26 of Civil Code of the Philippines. Kung ang kabit ay nakasira ng relasyon ng isang live-in partner o common law spouse
maaring magsampa ng kaso para sa danyos o damages batay sa abuse of rights doctrine. Yan yung Article 19 to 21 ng Civil Code natin, yung sinabi natin noong nakaraan. Pero bago isampa yan, kailangang mapatunayan na may relasyon ang kabit at kinakasama at nagdulot ito ng emotional distress o financial damage. Then, of course, number 2 natin ay lagi ang VAUSI. Violence against women and their children. Kung may emotional, psychological, o economic abuse ang nangyari dahil sa pangangaliwa, maaring gamitin ang batas ng VAUSI. Then, the third one is bigamy. Yan naman ay Article 349 ng Revised Penal Code. Yan ay kung ang kinakasama mo ay nagpakasal sa iba nang hindi pa napapawalang bisa ang naunang kasal niya. Yan ang bigamy. So, ang bigamy ay isang criminal case na may 6 years hanggang 12 years na pagkakakulong. So, muli, ang bigamy ay kung ang kinakasama mo ay nagpakasal sa iba nang hindi pa napapawalang bisa ang naunang kasal. So, 4 is custody at support case kung may anak. Kung may anak, maaari magsampa ng support case para obligahin na magbigay ng suporta. At maaari maghain ng child custody case kung may epekto ang pagkakaroon ng kabit sa kapakanan ng mga bata. Yan. So, yan po ang kadalasang tanong sa ating sa barangay, lalo na sa mga VAUSI cases natin. So, muli, disclaimer, mas maigi pa rin na magtanong sa ating mga lawyers upang bigyan ng maayos na sagot at malinaw na tamang proseso tungkol sa mga ganyang kaso. Okay, so, yun muna. Bye-bye. So, next time pag-usapan na naman natin, paano naman kung si lalaki naman or si legal husband naman ang gusto magsampa ng kaso sa babae na nangangaliwa. So, yan ang pag-uusapan natin. Next. Bye-bye!